Maligayang pagbabalik sa Room 666. Nagpunta kami ng aking ate Malu sa isang liblib na bahagi ng Laguna. Sa katunayan ay sumuong pa nga kami sa kakahuyan at may tinawid na isang ilog. Isang medyo malaking bahay ang sumalubong sa amin pagkarating. May kalumaan na ito. Halatang itinayo noon pang panahon ng mga Kastila. Kasama lang namin ang amo ni ate Malu na si ate Doris, may-ari ng pinapasukang karinderya ng kapatid ko. May ipapagawa raw kasi siya kay ate sa kanyang bahay bakasyunan. Nakasama lang naman ako dahil hindi talaga kami mapaghiwalay na magkapatid. Kami na lang kasi ang magkasama sa buhay matapos mamatay ni nanay. Isang matandang lalaki naman ang bumati sa amin pagpasok sa bakuran. Caretaker daw iyon ng nasabing bahay. Nagtuloy-tuloy naman kami papasok ng bahay na yun. Agad kaming pinatuloy ni ate Doris sa kusina para magmeryenda. Hinain sa amin noong caretaker ang tigi-isang plato ng pansit malabon. Meron ding isang pitsil ng malamig na tubig sa gitna ng mesa. Medyo nakakailang nga lang kasi kakaiba ang titig ng matanda sa maganda kong kapatid. Napakaganda naman kasi talaga ni ate Malu. Morena, balingkinita ng katawan at kaakit-akit talaga ang muka. Hindi katulad ko na isang simpleng maitim na pandak. Sarap na sarap kami sa pagkain ni ate Malu. Palingalinga rin kami sa paligid. Maraming mga mamahaling gamit sa bahay na iyon. May mga kung ano-anong mga muebles na gawa sa ginto at pilak. May naglalakihang mga painting din na nakasabit sa mga dingding. Hanggang sa makaramdam na kami ng antok. Malamang gawa ng pagod sa biyahe at sobrang kabusugan. Iyon nga lang ay hindi namin mahanap si ate Doris sa loob ng bahay. Kaya naupo na lang muna kami sa isang napakalambot na upuan sa may sala. Sumandal sa pagkakaupo, nagpatuloy sa pagtingin-tingin sa paligid. Umikot ang paningin ko. Antok lang ba iyon o nahihilo na ako? Pinilit kong labanan pero ang hirap ng ibuka ng mga talukap na mga mata ko. Pinilit ko ring lumingon para tingnan si ate Malu pero hindi ko maigalaw ang leeg ko. Hinihila ako ng antok. Hinihila nito ang mga mata ko para sumara at pumikit ako. Nang magising, naroroon na ako sa isang madilim na silid. Itim ang kulay ng mga dingding, sahig at kisame. Tanging isang gasera lang ang nagsisilbing tanglaw. Nakapatong ito sa parang altar na nasa tabi ng isang saradong pinto. May isa pang saradong pinto na katabi ko naman. Napabalikwas ako ng bangon, ngunit agad din akong napaupo dahil sa mga lubid na nakagapos sa akin. Nakatali ang mga kamay at paa ko. Natataranta ko. Nanginginig kong tiningnan ng paligid at nagulat nang makitang nasa tabi ko lang pala si ate Malu. Kasama rin sa kwartong iyon ang dalawa pang magagandang mga dalagitang pawang mga nakatali rin. Nakahubot-hubad silang tatlo, pati si ate Malu. Ako lang ang may saplot. Ginising ko si ate. Nagsumigaw ako. Pinilit ko silang gisingin. Bahagya lang akong kumalma nang mapansin kong nagmumulat na ang mga mata ni ate Malu. Katulad ko, gulat na gulat din ang kapatid ko nang makita ang kalagayan namin. At ganun din ang dalawa pang mga dalagitang kasama namin. Wala sa amin na makapagsabi kung bakit kami naroroon. Ang nasisigurado lang namin, malamang may kinalaman si ate Doris sa nangyayari. Siya ang nagdala sa amin doon eh. Wala na kaming ibang pwedeng paghinalaan pa
Ilang minuto pa, lumangit-ngit ang pintong katabi ng altar. Halos maduwal ako nang umalingaso mula roon ang napakabahong amoy. Amoy patay na, daga, grabe na ang pagkabulok. O di naman kaya ay parang napabaya ang hilaw na karne. Ganoon kabaho ang umaalingaso sa kwartong iyon. Lumabas mula sa pintong iyon si Ate Doris. Siya man ay wala ring anumang saplot, bagamat nababahiran ng hindi ko matukoy na likido ang ilang bahagi ng katawan. Ang kanyang hita, puson, dibdib at muka. Agad namin siyang pasigaw na tinanong, bakit kami naroroon at ano ang gagawin niya sa amin? Saglit lang niya kaming nilingon, pero hindi siya nagsalita. Sinara at kinandado lang niya ang pinaglabasang pinto. Pagtapos nun ay nagtuloy-tuloy sa pintong katabi ko. Lumabas siya roon. Tinawag niya ang caretaker habang kami ay patuloy sa pag-iyak. Pasigaw na pag-iyak. Hindi pa rin niya kami pinapansin. Ilang minuto pa, muling pumasok si Ate Doris sa madilim na silid. Kasunod niya ang matandang lalaki. Walang ano-ano ay agad na hinablot ng lalaki ang isa sa mga dalagitang kasama namin. Nagpumiglas ito pero halatang mas malakas ang matanda. Hinila niya ang nagwawalang dalaga. Si Ate Doris naman ay binuksan ulit ang pintong katabi ng altar. Pumasok sila roon. Dala nila ang dalagitang nilalamon ng matinding hilakbot. Kami mang mga natira ay hindi na rin makapagsalita dahil sa magkakahalong kaba, kilabot at pagtataka. Nagsara ang malaking pinto. Ilang sandali pa, pumalahaw mula sa loob ang pagsusumigaw ng pagmamakaawa ng dalagita. Pilit itong humihingi ng saklolo. Halatang nasasaktan. Dinig din namin ng mga pagkalabog at paglagapak sa semento, maging ang tila pagkabali ng mga buto nito. Sa simula, bigay todo ang kanyang mga palahaw. Ngunit unti-unti rin itong humihina hanggang sa tuluyang nawala. Katahimikan, mga mabibigat na paghinga at kumakalubog na mga puso lang namin ang naririnig namin sa paligid. Ilang sandali pa, bumukas ang malaking pinto. Lumabas ulit si Ate Doris at ang caretaker. Napabulyaw si ate. Muling nagtanong kung ano ba ang ginawa nila sa dalagitang pinasok sa loob. Hindi pa rin nila ito pinapansin. Para bang mga laruan lang kaming nasa kanilang silid. Dire-diretsong naglakad ang lalaking matanda at agad hinablot ang ikalawang hubot-hubad na babaeng kasama namin. Ganoon ulit ang nangyari. Ipinasok nila ito sa malaking pinto. Nang magsara iyon, narinig na naman namin ni ate ang nakapanginginig butong sigaw ng isang babaeng nagmamakaawa. Hindi ako makasigaw o makapagsalita man lang, ni hindi ko maikurap ang aking mga mata dahil sa takot. Mabuti pa si Ate Malu. Nagawa niyang kumilos at bulyawan ako. Sinigawan niya ako hanggang sa matauhan ako at napalingon sa kanya. Gusto niyang makatakas. Gusto niyang subukan naming kalagan ang mga sarili. Kahit maiwan na raw siya ay ayos lang. Ang mahalaga ay makalayo ako. Sinubukan naming matanggal ang mga lubid o maisuot man lang ang aming mga kamay. Pero sadyang mahigpit ang pagkakagapos sa amin. Nakakakilabot ang naririnig naming sigaw. Pero iyon ang aming palatandaang mayroon pang pag-asa. Hanggat hindi iyon tumitigil, pwede pa kaming makatakas. Iyon nga lang, wala pa rin kaming nagawa ng kapatid ko. Hindi kami nakatakas nang huminto na ang pagsigaw. Nang bumukas ang pinto, agad ko nang binulyawan si Ate Doris. Ano ba kasi ang meron sa loob? Ano ba ang nangyayari sa mga dalagitang ipinasok nila doon? Ano ba ang gagawin nila sa amin?
Pero gaya ng inaasahan ko, hindi nila ako pinansin. Pinuntahan lang ng matandang lalaki si ate at agad na hinablot. Nagkakawag ang kapatid ko para tangkaing makawala, pero malakas talaga ang lalaking iyon. Sigaw lang din ako ng sigaw habang nakikitang hinihila nila ang kapatid ko papasok. Lalo ko pang nilaksan ng sigaw ko nang magsara ang pinto. Sigaw lang ako ng sigaw. Tinatawag ko ang pangalan ni Ate Malu. Hanggang sa nagtaka na lang ako nang boses ni Ate Doris ang narinig kong pumailan lang sa madilim na lugar. Nagsigawan sina Ate Doris at ang matandang lalaki sa loob. Narinig ko rin ang sigaw ni Ate Malu, pero hindi iyon sigaw ng nasasaktan. Sigaw iyon ng kinikilabutan. Ilang sandali pa, biglang kumalabog ang pinto at nagbukas. Nagkukumahog na lumabas si Ate Doris. Duguan ang babae. Putol ang isang braso, wakwak ang isang suso, at may napakalaking sugat mula sa tagiliran hanggang sa hita. Tatakbo na sana ito papalayo sa pinto, ngunit nakita kong may tumama sa kanyang batok. Tipong parang may nambato sa kanya mula sa loob. Napasubsob sa sahig ang ginang. Gumulong naman sa sahig ang ibinato sa kanya, ang ulo ng matandang caretaker. Naramdaman kong umangat ang laman ng sikmura ko. Masusuka na sana ako nang bigla namang may isang kung anong nilalang na lumabas mula sa pinto. Mabagal ang lakad nito, ngunit ang bawat hakbang niya ay parang naghahati ng matinding kilabot kay Ate Doris. Pagmamakaawa ng babae. Huwag mo kong papatayin. Maawa ka. Matapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, matapos ng lahat, gagawin mo sa akin to. Tinitigan ko ang nilalang. Balot ito ng kulay berdeng kaliskis sa buong katawan. Animoy isang taong butiki. Kahit ang mga mata nito ay kahawig din ng mga mata ng isang sawa. Napaatras ako at napasandal sa may dingding. Nanginginig. Hindi manguyan ang isip ko ang nasasaksihan. Tumitig ang kung anong nilalang kay Ate Doris. Sabi nito, Sawa na ako sa'yo. Hindi ka na masarap. Mas masarap iyong dinala mo. At doon mismo, sa harap ko, ginutay-gutay ng halimaw ang babae. Una niyang winakwak ang dibdib nito. Gumawa ng mahabang hiwa mula dibdib hanggang puson. Binuklat ang sugat. Pagkatapos ay mabilis na isinubsob sa mga laman loob ng babae ang kanyang muka. Kita ko pang itinusok din ng halimaw ang matatalas nitong mga kuko sa masilang bahagi na parte ng katawan ni Ate Doris, at nilalaro ito habang kumakain. Naglawa ang dugo sa sahig. Meron pang dumaloy papunta sa kinasasalampakan ko. Napako ang tingin ko sa karimari-maring na tagpo. Hindi ko na namalayang nakalabas na pala si ate sa malaking pinto at kinalagan ako. Kailangan na naming makatakas. Kailangan na naming makaalis at makalayo sa impyernong lugar na ito. Subalit, noong papalabas na kami sa pintong katabi ko, biglang nagsalita ang halimaw. Hindi kayo aalis. Ikaw ang maganda at sariwang dalaga ang magiging bagong asawa at tagapagsilbi ko.